Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello Sir Kira, kumusta po? Sana mapansin niyo tong message ko. Gusto ko lang sanang mag-share ng kwento. Nangyari to last year. Isa pa akong sales lady sa isang department store. Sapatos po ang hawak ko. Hindi ko na lang sasabihin kung saan at kung anong brand. Wala na din naman po kasi ako doon ngayon. Nangyari to kasagsagan ng 3-day sale. Usually kapag opening ka, diretso closing ka na dahil sa sobrang dami ng tao. Minalas na nasakop ng opening schedule ko yung 3-day sale. Kaya expected ko na sobrang nakakapagod yun. Ako po yung tao na ayaw na nalilate. Dumadating ako sa employee's entrance halos 2 hours before duty. Ayoko po kasi yung feeling na nagmamadali, tapos papasok na stress. Dumaan ng mabilis ang buong araw. Pagkagabi at malapit na ang closing ng store, unti-unti na akong nag-aayos ng mga stock na nagulo at nabuksan. Nag-aayos ng display para kinabukasan ng umaga, linis-linis na lang kami. Inutusan ako ng bisor ko na maglabas ng ibang stock para ma-i-display para bukas. Sumunod naman ako. Dumiretso ako sa stock room. FYI sir, yung pwesto namin ay nasa 2nd floor. Pero ang stock room namin ay nasa baba pa. Kaya naman nagmadali na ako agad para hindi ako abutan ng pagsasara ng store. Pinili ko lahat ng design ng mga nakasale at kinuha ang lahat ng mga available sizes para hindi na rin ako pabalik-balik sa stock room. Since marami-rami din kasi yun. Naghanap ako ng card na pwedeng mahiram. Yung isang kasamahan ko sa area ay nandoon sa loob ng stock room nila. Kaya naman nakahiram ako ng card nila. Pinahiram niya naman ako. At sinabi niya na lang sa akin kung saan ko dapat itong isole. Dahil pauwi na din daw siya nun. Sumagot lang ako ng okay at mag-ingat siya. Tapos nagmamadali na akong ilagay yung mga stock na ilalabas ko. Pagdating sa area namin, ibinaba ko lang muna sa gilid yung mga stock para maabutan ko siya at maibalik sa kanya. Uso kasi ang nakawan ng mga gamit doon, Sir Kira. O di kaya, hiraman na wala ng balikan. Ayoko lang din mapaghanapan ng hiniram ko. Kaya naman natuwa talaga ako noon nung makita ko siyang hindi pa masyadong nakakalayo sa stockroom nila. Sasabihin ko sanang ibabalik ko na yung cart, pero naunahan niya na ako. Sabi niya, "Lo, kuha ka ng kuha ah." Tonong nagbibiro naman, kaya tinawanan ko lang. "Akala ko ba uuwi ka na? Buti naabutan pa kita." Sabi ko na lang. Tapos siya, parang nagtaka. Sabi niya, "Closing ako, Day." "Hype ka. Nagmamadali pa ako para lang maabutan ka." Sabi ko na lang. Tapos nagkatinginan kami at parehong nagtataka talaga. "Antayin mo ako, te ah. Ilala ko lang yung stock room." Paglabas namin, doon niya na-realize na hindi siya yung napaghiraman ko ng cart nila. Sabi niya sa akin sa paglabas namin na kakapasok niya lang ng stockroom noon at hinahanap niya yung cart. Madaming nakakaranas ng ganon sa stockroom. Madami na kaming kwento na nadidinig. Pero first time yon na ako mismo ang naka face to face ng mimic o doppelganger na yon. Marami pa po yung mga ganyang kwento. Siguro next time na po yung iba. Maraming salamat po kung sakaling mabasa.
I-share ko lang po itong karanasan ko sa dati kong trabaho. Year 2015, nung makapasok ako sa isang maliit na printing company sa Makati bilang isang helper. Ang trabaho ko noon ay mag-trim, mag-cut, magbutas ng mga tarp na for finishing na, at magsalang ng bagong rolyo ng tarp or sticker paper sa machine. Depende sa salang. Minsan pag wala pang for finishing, pinagbabantay ako ng machine operator ng mga piniprint niya. Patagal kasi yon, lalo na kapag bultuhan yung order. O di kaya kapag pang billboard. Kapag ganoong maraming orders, madalas over sa overtime kami. Dalawa silang machine operator na nagsishifting. Tapos nasa 8 ata kaming mga helper finisher. Minsan kapag hindi nakakapasok yung isang operator, tapos nataon na maraming orders, walang choice yung isang operator kundi mag-overtime, straight duty. At pagka ganon, nakikisuyo siya sa mga helper na straight duty din sa pagbabantay ng ipiniprint niya para makaidlip din muna siya. Isiniset up lang muna nila yon para tuloy-tuloy ang printing, tapos saka sila iidlip. At bilang kapalit naman nun, hinahayaan niya kaming makagamit ng PC. FB, YouTube, nood movie, minsan nood nyorn kapag antok na. One time, may bulk order nun. Tawag nga namin doon, one to sawa eh. Nakakuha kasi ng malaking project si boss sa isang kilalang brand. Tapos, natapat pa na eleksyon din nun. Kaya talagang one to sawa ang gawa namin nung panahon na yon. Kumuha siya ng ilang ekstrang helper. Pero sa dami nga ng orders, nagagahol pa rin kami. Kinausap kami ni boss na magsasalitan kaming mga helper ng straight duty para ma-accommodate yung dami ng mga orders at hindi kami matambakan. Okay naman sa amin. Nung time na yon, medyo bago-bago pa lang ako. Mga months pa lang. At first time kong duty ng gabi nun. 10 p.m. Lumabas yung mga kasama ko para kumain. Ako, since busog-busog pa ako nun, hindi na ako sumabay sa kanila. Nagpabili na lang ako ng kape at saka biskwit. Sabi nung isang regular, "Sure ka? Bahala ka. Baka makita mo si Nino dyan." Tinawanan ko lang yon. Kasi sa totoo lang, nung time na yon, hindi ko masyadong naintindihan yung sinabi niya. Kaya sinagot ko na lang na, "Mamaya na lang ako, kuya." Habang tumatawa-tawa pa. Nasa printing ako noon. Nanonood sa ginagawa ng operator. Hanggang sa pinabantayan niya muna sa akin yung piniprint niya. Iidlip daw siya. Wala naman daw akong kailangang galawin. Basta bantayan ko lang. Pag may nag-error, o kapag may napansin akong may maling nangyayari sa print, gisingin ko daw siya. Di okay naman ako. Hindi niya ako pinagamit ng PC. Kasi nga bago pa lang ako nun. Bale yung printing po kasi, para siyang aquarium sa loob ng production area. Kwarto lang siya na maliit. Tapos yung kalahati ng mga wall ay salamin. So bale, salamin yung upper half. Hard plastic naman yung lower half. Kaya kita yung loob. So yun nga. Dahil walang tao sa production, nakapatay yung ilaw. Pati sa loob ng printing room. Yung ilaw lang sa may papuntang CR ang nakabukas. Habang nakaupo ako sa mga rolyo ng tarp sa gilid at nagse-cellphone, biglang may kumatok ng mabilis sa salamin. Napalingon agad ako, pero wala akong nakitang tao. Binaliwala ko lang. Sabi ko, pinagtitripan na naman ako ng mga regular. Gawain kasi nila yun eh. So hindi ko na pinansin. Tuloy lang ako sa pagse-cellphone. Maya-maya, may kumatok ulit. Pero this time, sa may side naman ng wall kung nasaan ako.
E di nilingon ko ulit. Sinilip ko pa sa salamin at nilabas ko sa pinto. Baka kasi nagtatago lang. Pero wala talagang tao. So naupo na ulit ako at nag-cellphone. Kunwari wala lang. Pero ang totoo, nakakaramdam na ako ng kaba. Ilang minuto pang lumipas, sa may peripheral vision ko, nakita kong may sumilip sa printing. Yung tipong nakadikit pa yung dibdib, braso at mukha sa salamin. Nilingon ko ng isang mabilis yun para lang makumpirma yung nakikita ko sa gilid ng mata ko. Andun pa rin naman siya. Ganun pa rin yung posisyon. Hindi ko kita yung mukha niya kasi nga madilim. Yung bulto lang niya yung nakikita ko. So nilingon ko nga ng isang mabilis. Tapos nilingon ko ulit. Sa pangalawang lingon ko, tinignan ko na siya ng matagal. Kasi parang may iba doon sa nakasilip na yon. Bakit ka ako parang purong itim lang siya? Kuya Glenn, nananakot ka pa ah. Sabi ko sabay tayo. Si Kuya Glenn kasi yung pinakamalakas mang trip sa mga regular. Kaya siya agad yung pumasok sa isip ko. Pero hindi siya natinag sa pwesto niya. Sumigaw pa ako kasi nakakaramdam na ako ng takot sa ginagawa niya. Kuya Glenn, di nakakatawa. Napalakas yung sigaw ko nun. Kaya nagising si Kuya Bert, yung machine operator. Tapos sinita niya ako. Stoy, iingay mo. Ano ba yan? Natutulog dito eh. Sabi ko naman, Ay sorry kuya, si Kuya Glenn kasi lakas ng trip. Nananakot pa eh. tinanong ako ni Kuya Bert. Nandiyan na ba sila? Wala pa kuya, si Kuya Glenn lang. Sagot ko naman. Tas eto na. Sabi ni Kuya Bert, Hindi si Glenn yan. Buksan mo ilaw. utos niya sa akin. E di ginawa ko naman agad. Binuksan ko yung ilaw sa printing room habang nakatingin sa inaakala kong si Kuya Glenn. Pagbukas ko ng ilaw, biglang nawala yung nakasilip sa salamin. Napamura talaga ako nun sa gulat. Kaya napatay ko ulit yung ilaw na sana hindi ko na lang nagawa. Kasi pagkapatay ng ilaw, nandun na ulit yung nakasilip. Napatakbo talaga ako nun kay Kuya Bert. Tapos nagsumiksik ako sa higaan niya sa sobrang takot ko. Pero tinawanan lang ako ni Kuya Bert. Sabi niya wag daw akong matakot. Sininyo lang daw yon. Matagal na daw yung namamalagi sa production area. Hindi naman nananakit kaya hinahayaan lang nila. Kahit sila boss, kilala si Ninyo. Hinahayaan lang kasi swerte daw sa negosyo. Madalas daw talagang nagpapakita sa mga bago yon, lalo kapag gabi. Madalas din daw mangtago ng gamit si Ninyo. Pero ilalabas din naman agad kapag tumigil ka na sa paghahanap. Kaya nga daw, kapag may gamit silang biglang nawala, hindi na lang nila hinahanap para ilabas din agad. Ilang beses pang nagpakita sa akin si Ninyo. Pero yung una talaga yung pinakamalala. Kasi yung iba, padaan-daan na lang sa gilid o sa likod ko. 3 taon din ang itinagal ko sa printing nila boss. Kung wala lang akong nakaaway ng malala doon, baka mas nagtagal pa ako sa kanila. Wala na akong balita sa company na yon ngayon. Pero malaki ang pasasalamat ko sa mga naging katrabaho ko doon. Nagamit ko ng husto yung mga natutunan ko sa kanila. Isa na akong artist/machine operator ngayon sa isang malaking printing company dito sa QC.
Unang call center job ko yon. Taong 2003 sa Makati. Simula nung makapasa ako sa nesting period, 3 a.m. na ang pasok ko. Dahil nga 3 a.m., lahat na ng call center agents nasa office na. Bihira din ang may 3 a.m. logout. So sa madaling sabi, si Kuya Guard sa lobby. Makulimlim at ako lang ang sasakay ng elevator. Bumukas ang elevator doors. Sumakay ako sabay press ng 14. Nag-close na yung doors at nag-start ng umakyat yung elevator. 14 lang ang button na nakailaw sa panel. Pero walang kaabog-abog na tumigil ito sa 6th floor. Bumukas pa ang mga pintuan at bumungad sa akin ang isang madilim na hallway. As in, walang ilaw. Kahit man lang security guard wala. At dahil wala pa ako sa wisyo nung panahon na yon, hindi ko naman makuhang matakot. Nakuha ko pang silipin yung hallway. Buti na lang at hindi ako napagsarhan ng pinto. Kasi totally ibang story na yon. So pinindot ko yung close button para sumara na ang mga pintuan. Nagpatuloy sa pag-akyat yung elevator hanggang sa makarating ako ng 14th floor. Looking back sa story na to, every time na maaalala ko siya, saka lang ako dinadapuan ng takot. Delayed reaction. Second story. Kwento lang ito sa amin ng isang kasama ko noon sa training. 2 floors ang occupied ng center na yon. Yung 28th at 29th floor. Eto na nga. Bagong batch kami ng mga trainees. So kami lang ang nasa 28th floor at production ang nasa 29th. Itong isa naming kasama ay nagpunta sa washroom. 2 lang ang cubicle sa washroom na yon at mag-isa lang siyang nagpunta doon. Lalabas ka ng training room at pakanan ang washroom. Pagbalik niya, normal lang naman. Parang walang nangyari. Pagdating ng lunch break, bigla siyang nagkwento. Habang nagkukwento siya, may panlalaki pa ng mata. Sabi niya, may babae daw siyang nakasabay sa CR. Nakasuot daw ito ng palda. Kaya nagkatinginan kaming lahat sa mga suot namin. At puro kami mga nakaslacks tong araw na yon. So napatanong siya kung sino kaya yon. Pagbalik galing ng lunch, hindi niya maiwasang maibring up yon. So itong trainer namin, nagkwento na. Minsan daw, may batang patakbo-takbo raw sa lobby. Junjun daw kung tawagin. Pero itong sa floor na to, batang babae naman. Minsan pa raw, nagtatago ito sa podium ng guard. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nene dahil yan ang tawag sa akin ng mga office mate ko. Hindi naman ako naniniwala talaga sa mga aswang. Pero sa multo, medyo oo. Hindi rin ako nakakakita o nakakaramdam ng mga paranormal na bagay. Pero dahil sa nangyari sa akin sa dati kong pinagtatrabahuhan, parang naniniwala na ako sa mga multo. Dati akong nagtatrabaho night shift. Naranasan ko na rin na ma-sleep paralysis. Ilang beses bago pa ako nagtrabaho. So to make my creepy story short, ang opisina namin ay may kung anong entity or something na nagpaparamdam. One time, bigla na lang nagsabi yung kasamahan namin na nakaamoy daw siya ng parang mabangong bulaklak. Tinanong niya kami isa-isa. Pero wala kaming naaamoy. At magkaiba sa mga pabango namin yung naaamoy niya.
Minsan din, bigla na lang pumipihit ang doorknob ng CR namin na para bang may lalabas o papasok doon. Rinig at ramdam ko yun dahil malapit lang sa CR ang pwesto ko. Minsan pa, dalawa lang kami ng kasama ko na nakarinig na para bang pinipihit ito para buksan. Minsan din, nakakarinig kami ng pito o sipol kahit wala naman sa amin ang sumisipol. Dahil napaka-random na lang na biglang may sisipol. Merong isang pagkakataon, nagmi-meeting kami noon with stateside. Lahat kami ay naka-earphones at tutok sa laptop. Nang may bigla akong marinig na kaluskos o yung parang kinukuskos yung paa sa sahig. Dinig ko yun kasi ako lang ang walang earphones that time. Nagtaka ko nun, kaya naman sinilip ko sa ilalim ng lamesa namin kung sino ba yung kumakaluskos sa sahig. At laking gulat ko dahil lahat ng mga paa nila ay nakapatong. Meaning, walang paa na nakapatong sa sahig. Kaya doon ako kinabahan. Dahil kahit anong focus ko sa meeting, ay dinig ko pa rin yung kaluskos. Eto pa yung pinakamalalang nangyari sa amin. Naka-lunch break noon yung dalawa naming kasama at nasa lounge area sila. Isa ay natutulog at ang isa naman ay naglalaro ng ML. Yung lalaki, nakaramdam ng hinuhulugan ng unan. Dahil nakapatong yun sa itaas ng ulunan niya. 2 beses nangyari yun at sinabihan niya na yung kasama niya na natutulog nga raw siya kaya tama na raw yung paglalaro. Pero hindi niya inaasahan yung sumunod na nangyari. Kasi bigla raw siyang binato ng unan. Doon na siya nainis at hinarap niya yung kasama namin. Doon niya nakita na nakatalikod ito at mahimbing nang natutulog. Kitang-kita ko pa yung pagtayo ng kasama naming lalaki. Sa sobrang gulat nga niya, napasigaw pa ito. Yo, what the fuck? Na naging pang-asar na namin sa kanya. So back to the topic. Akala namin nag-away silang dalawa dahil ang lakas ng pagkakasigaw niya. Nagsitayuan kaming lahat at lumapit sa kanila. Naabutan namin na kakabangon lang ng kasama naming babae at sobrang clueless siya sa nangyayari. May time din na nagkukwentuhan kami about sa multo. Ito talaga yung pinaka-creepy na nangyari sa akin sa office. 2 beses akong na-sleep paralysis sa office during my lunch time kasi itinutulog ko na lang yung mga free time ko. Ang unang beses, habang nasa-sleep paralysis ako, may nakita akong isang babae na nakatayo lang sa harapan ko. Hindi ko makita yung mukha niya o yung buo niyang katawan, pero sure ako na babae ito at bastang nakatayo lang siya sa harapan ko. Pangalawang beses naman ay babae na naman. Na sa tingin ko nun ay ito din yung nakita ko nung unang beses. Pero this time, parang gusto ko nang umiyak sa tulog ko. Dahil ang babae na nasa harapan ko mismo napakalapit ng mukha niya sa akin. Pero wala itong mukha. Walang mata, walang ilong, walang bibig. As in wala. Hindi ko shinare yun sa mga kasama ko. Hanggang sa si Daisy ay nag-share din ng experience na kagaya ng sa akin. Habang nasa sleep paralysis daw siya sa office, ay may babae daw na nakatayo at tinititigan siya. That time, takot na akong matulog ulit. May time rin na mag-isa lang ako sa lunch ko at nag-decide ako na matulog sa lounge. Nagising ako noon sa biglaang pagsara ng todo ng pinto.
Pero hindi ko yan pinansin dahil akala ko kasamahan ko lang na lalabas ng office. Hanggang sa marinig ko na lang yung mga kasama ko na hinahanap na nila ako. Tinatawag nila yung pangalan ko. Yung iba naman, pinapacheck kung lumabas ba talaga ako. Dahil narinig din pala nila yung malakas na pagsara ng pinto. Doon na ako kinabahan dahil ibig sabihin, walang may lumabas. So sino yung nagsara ng pinto ng malakas? Sa sobrang takot ko, hindi na ako makagalaw. Ipinikit ko na lang ng madiin yung mga mata ko. Umaasa na isa sa mga kasama ko ay pupunta sa lounge area. Na nangyari din naman nga. Kaya thankful ako noon sa kasama ko. Dahil naninigas na talaga yung buo kong katawan sa takot. So in my own o sa aming konklusyon, lahat ng nakahawak ng susi ng opisina ay pinagpaparamdaman. Una ay ang kasama namin sa day shift. Minsan daw, may kumakalabit sa kanya habang nagtatrabaho siya. Pangalawa, si Daisy na nakakita ng anino na gumagapang sa likod ko. Gabi yun, which is blackout pa naman nun. Tapos yung babae nga sa sleep paralysis. Pangatlo, ang kasama namin na lalaki na naglalaro ng ML, yung biglang hinampas ng unan. Pang-apat is yung isa naming TL. One time daw, nasa baba pa siya ng opisina. May nakita siyang parang anino na nakatayo sa loob ng opisina. Kaya hindi raw siya umakyat agad at binuksan ng office dahil na nga rin sa nakita niya. At ang panglima, ako. Lahat kami ay nakahawak ng susi ng opisina. Kaya isa rin yun sa creepy thoughts namin. Yun lamang po at salamat sa pakikinig. Magandang araw, Sir Kira. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gunther. Matagal na po kaming nakikinig ng aking nanay at kapatid sa mga nginig stories ninyo. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang aking karanasan dito sa aking pinagtatrabahuhan. Ako po ay isang matagal ng empleyado ng isang construction company dito sa Laguna. Describe ko lang po muna yung opisina namin. Hindi naman siya kalakihan. May 3 lamesa, isang CR, at yung exit entrance iisang pintuan lang. 3 lang kami sa opisina at yung location nasa pinakadulong bahagi ng aming site. May mga sagingan at kakahuyan na malapit dito. At ang pagkakaalam ko dating gubatan ang kinatatayuan nito. Kailan lamang po ito nangyari? Nung dumaan ang nakaraang bagyo sa Southern Luzon. Kita ko sa CCTV monitor na katabi lamang ng aking table ang kalakasan ng ulan, ang pagkulog at pagkidlat at sobrang madilim na paligid. Ngunit nagkataon na OT po ako noon at solo lamang sa opisina nang tumawag sa akin ang aking katrabaho. Sandali pa lang kaming nag-uusap nang biglang maputol ang linya. Hindi naman ako nagtaka nung una dahil sadyang malakas ang ulan at mahina ang signal. Sa pangalawang pagkakataon, tinawagan niya ulit ako. Sinagot ko naman ito. Pero wala namang sumasagot sa kabilang linya. At ang tanging naririnig ko lang yung static na ingay. Yung para po bang tunog ng radyo kapag walang signal. Dahil nga walang nagsasalita,
pinatay ko na yung tawag. Sa pagkakataon na yon, ibinaba ko na ito. Pero tumawag ulit siya at sinagot ko naman ulit. Nagulat ako noon kasi para siyang nagpapanik. Tinanong niya ako kung mayroon daw ba akong kasama sa loob ng opisina. Sabi niya, doon daw sa huling tawag niya, imbis na ako ang marinig, boses daw ng bata yung sumagot. Na para bang naglalaro ito. At sa hindi kalayuan, ay may naririnig din siyang boses ng babae na tila pinapagalitan naman yung bata. Nagtindigan talaga yung balahibo ko nun sa buo kong katawan. Laking pagtataka ko kasi wala naman akong ibang kasama doon sa opisina nung time na yon. Tuloy-tuloy lang ang pagkulog at pagkidlat. Maging ang pagbuhos ng ulan parang walang balak tumila. Sa pagkakataon na yon, ang nasa isip ko lang ay lumabas at umalis ng opisina. Tuloy ang pagtatanong ng aking katrabaho sa kabilang linya ng telepono. Pero hindi ako makapagsalita. Halos hindi rin ako makagalaw sa takot. At parang naririnig ko na din ang lakas ng tibok ng puso ko. Kahit pa nga napakalakas ng ulan sa labas. Pinatay ko na lang muna yung tawag dahil ayokong marinig ang mga sasabihin niya. At isa pa, baka marinig ko din bigla yung boses ng mag-ina na sinasabi niya. Iniligpit ko na yung gamit ko. Pero habang inilalagay ko ang laptop ko sa aking bag, kumidlat at kumulog ng malakas. Tapos biglang namatay yung mga monitor ng CCTV. Lalo akong kinilabutan nun. Kaya naman lalo kong binilisan ang pagliligpit ng mga gamit ko. Para nga makaalis na sa opisina. Sinugod ko na ang malakas na ulan. Kahit alam kong walang panama ang payong ko. At alam kong mababasa pa rin ako dahil nga sa lakas ng hangin at ng ulan. Pinagkwentuhan namin yon ng aking mga katrabaho pag uwi ko sa staff house. At nalaman ko na hindi lang pala ako ang nakaranas ng ganon. Habang may katawagan at nakarinig sa opisina ng boses ng mag-ina. Isa po ito sa mga experience ko sa trabaho na hindi ko malilimutan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Kira. Ikaw na po ang bahalang mag-ayos ng kwento ko. More power and more nginig stories to come. Salamat. Yo Kirara, maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po, salamat.